Di ba? Ang galing nyo, no? So, nag-iisa na nga lang ang tao na totoong nagserbisyo sa bayan. Nag-iisa na lang. Si VP Sara na lang. Ang totoong nagmalasakit sa bayan, pero gusto pa nilang i-impeach. Sino ba ang author nito? Ikaw ba, Maruhas? Oh, di ba? Ang galing nyo, no? Kaloy pod. Di ba? So, unsa na naitani di ay? Or dagulan na lang yun naitani sa kabangagan? No? So, gusto siguro na administrasyong ito na puro na lang bangag ang mamumuno sa ating bayan. So, paano na lang tayo kung hindi tayo kikilos? Paano na lang tayo kung hindi tayo magkakaisa? In a way, ang hindi naman kukontra dyan, yung mga bangag, yung mga adictos ang hindi kukontra na i-impeach si VP Sara. Kasi wala nang hadlang para bahain ng pulburon ang buong Pilipinas. O ano na Hontivirus? Ano na Franz Castro? Digital karma is real. Di ba? Paano yan? So, nandyan na naman kayo sa labas ngayon kahit nasintensyahan na kayo dahil mayroon kayong protector. Nanawagan ako ngayon sa lahat ng mga mangkukulam, sa lahat ng mga aswang, tikbalang, sigbin, pakawalan nyo na. Pasugurin nyo na sa Malacanang. Tusukin nyo na, nitatalab yan. Dahil una sa lahat, ninakaw nila ang kwarta ng taong bayan. Ninakawan tayo, tinatraidor tayo, hinuhudas tayo. Lahat, sinisimot nila, lahat ang kaulilang sintabo natin. Tusukin nyo na mga mangkukulam. Lahat ng mga aswang. Aswangin nyo na doon sa Malacanang. Grabe na ginawa ng gobyerno nito mga kabayan. At mostly sa mga kababayan natin dito tulog, walang alam kung ano ang ginawa ng gobyernong ito. Unti-unti tayong pinatay. Pero kung makakaladkad kayo sa kapatid ni Alice Go, si Sheila Go at saka ni Cassandra Ong, akala nyo kriminal, no? Akala nyo mamamatay tao, akala nyo kawatan. Di ba? Oh, nandyan sa Senado ang mga kriminal. Nandyan, oh, si babaeng ahas, si Franz Castro na kidnapper, si Hontivirus, dapat yon ang kinakaladkad nyo at ini-inquest sa Senado, mga hangag. Diba? Mas malala pa kayo sa mga kriminal, hayop kayo mga bangag republic. People's power na talaga dito. No? Malakas loob pa kayo magpa-impeach kay VP Sara, samantalang kayo ang number 1 na kawatan? O ano na Hontivirus? Ano na Franz Castro? Digital karma is real. Diba? Paano yan? So, nandyan na naman kayo sa labas ngayon kahit nasintensyahan na kayo dahil mayroon kayong protector. No? Acting president na si Lisa Tanas. Franz Castro, day. Anong nagngaong nga pa magkada sa kongreso, day? Na convicted ka naman, day. Nasintensyahan ka na Franz Castro, day. Kriminal ka, day. Kidnapper ka, day. So, mayroon na naman tayong i-knock out ngayon. Nandito naman ang pambansang hari ng kaungasan. Balatan natin ang mga bangag. Tanggalan natin ang maskara ang mga bangag. So, ngayon, nag-round 2. Nag-round 2 si VP Sara at saka si Franz Castro. Kung sino nakapanood sa Senate hearing kanina for the 2025 budgets of the Office of the Vice President, sinabihan ba naman si VP Sara na pusit daw. Tapos, ang dakilang nagsabi, malakas loob na magsabi kay VP Sara na pusit dahil may protector na si Lisa Tanas. Correct me if I'm wrong, Lisa. Pero yung bilyon-bilyon nyo na mga na-scam sa PhilHealth, pinagtakpan. Bakit ganito kalakas ang mga dilawan ngayon? Dahil kay Lisa Tanas. Dahil tiba-tiba ngayon ang Kongreso, ang mga buaya, mga nandyan. Kanina, nasa harap ni VP Sara ang mga buaya. Franz Castro, day. Anong nagngaong nga pa magkada sa Kongreso, day, na convicted ka naman, day. Nasintensyahan ka na Franz Castro, day. Kriminal ka, day. Kidnapper ka, day. Kaya mga demonya, hindi ko to bigyan ng chance na suskunin nyo. Ngayon, makapangyarihan kayo dahil ginawa nyo ang lahat ng panunuhol, no? Kaya kami mga mahihirap, kami mga mamamayang Pilipino, halos simutin nyo kami sa kahuli-hulihan naming sintabo, no? Unti-unti tayong pinatay, mga kabayan. Ano ba ang mga strategy nila na bakit tayo
unti-unting pinatay. Ang sobrang pagtaas ng Meralco is hindi na pa ito makatao. Nangyari ngayon sa pagtaas ng Meralco. No? Tubig, pamasahe, mga bilihin is a big scam. Ano na tayo dito? Bistaduhan na tayo dito. At saka yung mga nagsasabi dyan na stress daw ako sa previous vlog ko. Itong pagmumukha na ito na stress, hindi ba pwedeng sabihin may ubo lang ako at sipon? No? Dahil nandito ako sa outworld. Wala ako sa Pilipinas, mga honghang, mga bangag. Di ba? So kung nakikita nyo yung latest post ko ngayon, makikita nyo doon kung saan si Haring Ungas. So kung gusto nyo magpunta sa Kings Cove, Alaska, lahat ng mga bangag is welcome. Ay naman mo ka-afford po sa pamasahe. Mga komunista, mga rebelde, mga virus sa Pilipinas. Tatlo to mga, si Hontivirus. Itong tatlo na to, mga mukhang pantat. Sintensyahan na sa bilyon-bilyong PhilHealth. Sana, Inday Hontivirus. Bakit hindi ito in-inquest sa Senado? Bakit hindi ito inimbestigahan sa Senado? Bakit hindi ito pinatawag sa Kongreso? At bakit naging chairwoman pa ang Risa Hontivirus? Wow, day! Dakila ka talagang virus ng Pilipinas, Risa Hontivirus. Atensyon! Pangalawa, si Franz Castro, nasintensyahan din to bilang isang kidnapper, bilang isang human trafficker. Lola Franz Castro, hindi na kita tawaging Inday kahit gurang ka na. Dahil gurang ka na, Lola Inday. Lola Franz Castro, Lola. Mga kadidiis ko dyan ng mga solid, share. Laban natin to para sa ating inang bayan. Lalaban tayo hanggat mayroong isang BP Sara na handang magbuhis din ng kanyang buhay para sa atin lahat. Share! Na makarating sa kanila para mag-sparring me. Di pa kayo nakontento na hinudas nyo ang taong bayan, binastos nyo pa ang konstitusyon, ang rule of law. So ang ginawa nyo ngayon kasi, gumawa kayo ng sarili nyong batas. Ang tawag sa batas nyo, rule of mga ngiwi at bangag. Muna ang batas ninyo, mga ngiwi, law, at bangag, law. Muna kamo. Kay Manuela Raula, itong tuyab na to, itong akla na to, mga katanungan niya kay BP Sara, halata na ang utak komunista. Gusto niya na ang kwago daw doon sa libro ni BP Sara, magtago sa kahoy, magtago sa lupa. Ay kasi yun ang ginagawa nyo. Yun ang gagawin nyo kapag si Sara na maging presidente. Magtago na kayo sa mga lungga sa kahoy, magtago na kayo sa lupa, dahil ako mismo ang maghahanap sa inyo. Mga komunista, mga rebelde, mga virus sa Pilipinas. Tatlo to mga, si Hontivirus. Itong tatlo na to, mga mukhang pantat. Nida Secretary, di ka banggitin pangalan. Kapal ang mukha nito. Palibhasa kayo, mga buaya kayo, binubulsa nyong pera namin. Ang bayan mag-budget sa 21 pesos per meals. Madaling magsabi sa inyo. Dahil kayo dyan, hindi nyo dinanas yan. 20 pesos, maganda ang kalidad sa rice. Kapag magkamalas-malas, NAP, 15 pesos per takal, Nida Secretary. Tapos, anong iulam? Anong iulam, Nida Secretary? Isang pirasong itlog, 10 piso. Pinakamura na yan, Nida Secretary. So, 25 pesos per meals. Ang ulam lang ng mga taong bayan, itlog at isang takal ng kanin. So, anong ending? Ano ang maging resulta? Magka-kolesterol ang taong bayan. Kung hindi man, bagoong. O, magkano ang isang order ng bagoong ngayon? 20 pesos. Isang takal na 15, pinakamura, in-if pa ang kanin. Saan nilagay ang utak ng mga nasa panggobyerno ngayon? Di ba? Makatarungan pa ba ang kanilang ginawa sa ating mga mamamayang Pilipino? Samantalang sila ay nagpakasasa sa kanilang buhay. Nida Secretary, step down.
Huwag niyong antayin na manggagalaitin ang taong bayan at lusubin kayo dyan sa Malacanang. Grabe na ginawa niyo sa mga taong bayan, lalo na sa mga mahihirap. Talagang sinimot niyo ang kahuli-hulihang sintabos ng mga mamamayang Pilipino, no? Pati ang PhilHealth Contingency Fund, pinakialaman nyo ang 90 billion. Samantalang marami doon ang na-ospital na nangailangan ng suporta ng gobyerno. Diba? Nilagay ang 90 billion sa unplanned. Ano ba itong unplanned? So meaning walang paglalaanan. Para saan to? Sa mga bulsa ng mga buayang kongresista at sa Senado. Ayan. Yeah, di ba? Bagay kayo, no? Bagay kayo may himong hari, oh. Si Ungas. Aminin nyo na bagay talaga to sa akin, no? Oh, di ba? Parang hari talaga, no? Oh, di ba?